Anong pinagkakabalahan, kasosyo? Nag-start po ako ng company this year lang. So, Ah, yung company na sinimulan ko with business partner is services, yung mga business registration, legal services po, ganyan. And products na mismong pinormulate po namin, yung skincare po. skincare. Tapos meron din po akong solo na business, beverage po siya, lemonade. So, nag-start din siya nung April, Oh, medyo two months apart. Pero ano lang po, yung sa beverage, inaano ko pa siya parang testing the market, ganyan. mhm. Pero goods naman po kasi okay naman sa Foodpanda. Maraming bumibili po. Talaga? Opo. Paglagay mo nung product sa Foodpanda, automatic na may umu-order. Hindi mo na siya minamarket sa labas, sa Facebook mo, sa Actually ano. po kasi nung April, akala ko, I didn't expect na may mga bibili kasi sabi ko siguro pag may bibili nito marami na 5 isang Mm. araw. Pero dumating sa time po kasi na unang month pa lang namin, ang caps na namin per day na maximum is 40 pieces. Oh, Dun lang. talaga? Sa Oh, Foodpanda lang galing yung order na yan? opo, kasi meron silang parang boosting sa buong week, sa buong month, siya, free delivery siya. So every time na free delivery po, maraming bumibili talaga. Nabuboost Without yung without product nyo? you getting the product pa kanya. Talaga? Paano kayo magbo-boost sa Foodpanda nga ba? Tama? Opo, Automatic sila mag-i-boost lahat ng... opo, pag may new po kasi, new seller or new store, parang fini-feature po nila yun, tapos binibigyan Mm. nila buong month na free delivery para po madisco tao. Okay, okay. O, so tapos na yung pre-delivery nyo? Opo, ganito yung nangyari. So, free delivery na wala after a month. Tapos parang nakalahati yung taas ng Order. sales. O, Bumaba. nakalahati. Bumaba. Diba? After, okay, okay. And then? Tapos trinay ko po yung mga in-app na marketing like yung mga per click, yung magbabayad ka ng per click, yung Sa loob ng Foodpanda yan? May Sa ganun loob. sila? Opo, kasi iniisip ko po kung Facebook ako targeting, medyo ma-broad siya. Mm. So, sabi ko, ba't hindi na lang din dito i-try ko kahit medyo 5K kasi yung po dun parang Yung budget. bayad, opo, yung budget dun sa per click. So, Okay. parang sabi ko, since mahina naman siya from the malaking-malaki talaga na sales Yung na, una. trinay ko po. So, sabi ko sa dun sa kasama ko sa mom ko kasi siya yung accounting ko. Sabi ko, let's try this kasi we will never know unless we try. Wala tayong data, parang gano'n. So, parang napagtanto namin na Gumagana. parang throughout that 5,000 na yun, parang nag-work lang kami for Foodpanda para magkaroon sila ng Benta. benta. Pero, hindi kami lugi. hindi nabawi. Pero na-expose kayo. Hindi po siya yung kita, hindi rin po siya yung loss kasi parang Bumalik lang lang. siya, break even lang siya, parang nag-ano lang tayo pala. Binigay lang natin yung pero yun, tinanggal ko po siya kasi mas visible yung kita kapag wala ng ganun. Kasi kilala na po kami dun sa area sa C5. Okay. Exposure naman talaga. So meron, hindi ko alam. So merong advertising system na pala sa loob ng Foodpanda. Pero gaya Opo, ng sinabi mo, magbe-break even lang. Pero ang binayaran mo talaga doon yung exposure, 'di ba? Parang 'yun ang nangyari. Tapos ganito po, trinay ko rin yung sabi ko, ano ba yan, parang since we tried the click, kasi nga, yun yung monetary na may budget ka per month, so 5,000. So meron din po sila doon na pwede ka mag-apply for 30% off, tapos yung mga Foodpanda Pro, pwede ka rin mag-apply for specific discount na, kunyari, for example, sa Panda Pro, we can offer 40% off, parang gano'n. Sinalihan ko rin po siya, which is nakatulong kasi dun sa may mga gumagaya po dun sa business ko, isa lang atas may area ko mismo. Parang yun yung namin advantage kasi mas nauna kami. Tapos yung ratings namin, parang mas mataas. Parang ka-level na po siya nung John Lemon sa Talaga? Sa loob ng sa Foodpanda? BGC. Opo. Sa Kasi area ng napag-compare. BGC? Okay, okay. Opo. So po sabi ko ay okay to, patagalin ko. Ang ginawa ko na lang po, nag-reshoot ako ng products. Tapos yung ko po kasi lemonade. So nilagyan ko po siya talaga ng mga fresh fruits per flavors para lang maakyat ko yung presyo. Tapos may ko yung 30% off na hindi ako nagsasuffer na wala akong kitain. Very good. Sa mga nagpo-food dyan, mga kasosyo, ang rekomendasyon ko, stepping stone lang ang Foodpanda sa lahat ng marketplaces na may na kinakaltasan kayo. Ganito yan ha. Hindi masama na magbenta kayo sa Shopee or sa Lazada or sa Foodpanda or sa GrabFood. Maglagay kayo doon. Pero ang catch doon, may cut talaga sila. At yung cut nila doon, hindi ka bubuhayin. 'Di ba? Totoo, kasosyong Totoo po 'yan. Pero bumabawi ka na lang po talaga sa volume. Yun, tama. Yung Foodpanda po, pinakamataas po talaga yung butas nito. So, kailangan
tipin talaga yung, pero hindi po or so baba naman dun sa market. For example, Dan Lemon yung level nung pricing sa market. So dapat medyo malapit dun, hindi mataas masyado, hindi mababa. Oo, to si kasosyong Kevin. So, hindi ka talaga bubuhayin ng mga marketplaces na yan. In a long run. In a long run, talo ka. Kaya ang mindset dyan, ito personal ko lang rekomendasyon Hindi ka aasa sa marketplaces na yung mga yan. Magsisimula ka dyan. Pero, ang maganda dyan, kung titignan nyo, panalo kayo sa cash flow. Bakit? Kasi a-advertise nila kayo ng maganda sa simula. Magkaka-exposure kayo. Tapos, ang mga tao, pumupunta talaga sa mga marketplaces na yun para bumili. So, positive siya sa simula ulit-ulitin ko to. Sa simula, ibig sabihin, wag matapos ang pag-uutak nyo na yayaman na kayo sa loob ng Foodpanda o yayaman na kayo sa loob ng Shopee o Lazada. Hindi kayo yayaman sa loob ng Lazada o sa loob ng Shopee. Makakapagsimula kayo sa loob. Basta wag yung isipin na tapos na ang trabaho nyo. Ang tunay na trabaho dyan, pag nakapagsimula na kayo sa market sa Lazada, Shopee, Foodpanda, dapat makagawa kayo ng sarili nyong platform o sarili nyong bahay o sarili nyong shop na hindi kayo aasa sa mga yun. Ang problema sa mga nagsimula dyan, nanatili na lang dyan. Mas matagal ka sa mga yan, mas lulugiin ka. Mas matagal ka, pagbago kasi, ang daming positive, ang daming perks. May mga exposure ka, may mga ganito ka, no? Ramdam na ramdam mo, tinutulungan ka. Tapos, pag kumikita ka na, mapapansin mo, ang dami mong ang benta, pero wala ka pa rin profit. Kasi kinakain din ulit ng platform. Hindi ka bubuhayin yan. Bakit? Hindi nila hayaan na mas yumaman ka kaysa sa kanila. Sila muna. So, anong utak ang pinipilit ko na isipin natin after ng level 1. Level 1 lang kasi ang magtinda ka sa loob ng Foodpanda, loob ng marketplaces na Shopee, Lazada. Level 1 yan. Hindi dyan na talaga natatapos. Umpisa lang yan. Kailangan makarating kayo sa level 2. Ano yung level 2? 5 bagay yun. It's either makaimbento kayo ng sarili nyong platform, makagawa kayo ng sarili nyong Lazada, makagawa kayo ng sarili nyong Foodpanda, which is hindi naman imposible. Or maging distributor talaga kayo ng iba, kayong supplier, or nagpa-franchise kayo, or naging training center kayo, or naging license kayo. Yung inimbento nyong pagkain, pinalisensya nyo, binili ng Nissin, binili ng Jan Lemon, binili. Paulit-ulit ko lang binabanggit itong mga recent natin na after ng level 1, ang level 1, product market lang yan. May produkto ka, benta mo. Benta mo sa Shopee, benta mo sa Facebook mo, benta mo sa ano. Product market lang yan. Pag kumita ka dyan o hindi, lagi ko lang pinapaalala, hindi pa tapos ang laban. May level 2 pa. Kaya wag ka muna magdadagdag ng ibang negosyo or wag ka muna mag-i-invest sa malayo masyado sa sinisimulan mo. Kaya walang lumalaki masyadong negosyo sa Pilipinas. Kasi ang utak natin, mga naituro sa atin, hanggang level 1 lang. How to create a product and how to sell a product. Yun lang. After nun, tapos na. Dun ako pumapasok na tayo yung nag-uusap dito na may level 2 pa. Isipin nyo nga yung Mang Inasal, manok. Lahat tayo kaya magbenta ng manok. Ang pinagkaiba ng Mang Inasal, trinabaho niya yung level 2. Hindi automatic na magiging level 2 ang negosyo, mga kasosyo. Pinagdidesisyonan po na magiging level 2 kayo. Kala nung iba, ay pag-iigihan ko yung negosyo ko, pagbebenta ko ng milk tea para umasenso ako. Hindi ka asenso. Kasi hindi ka naman nagdesisyon na lalaruin mo yung level 2. Ito lang grupo na to na laging rini-remind na may level 2 pa. Hindi lang to tungkol sa pagbebenta sa Facebook o pagbebenta sa Shopee o pagbebenta sa Lazada. Level 2. Kung di nyo pa nasubaybayan yung level 2, mga kasosyo, sa loob ng kasosyo app natin, may isang segment tayo, may isang course tayo doon sa loob ng Kasosyo Academy na nandoon ko lahat ina-upload yung lahat ng usaping level 2. Ganon. Mapapansin nyo, ang daming negosyanteng Pilipino, bumebenta sa Shopee, ganon. Pero the more ka nagtatagumpay, the more ka rin hindi kumikita. The more na marami kang binebenta, the more na nababawasan yung net profit mo. Kasi mali na yung linalabanan mong section. Nakapokus ka pa rin sa level 1, which is product market lang yung tinatrabaho mo, hindi mo tinatrabaho yung level 2. Sabi ni Kasosyong Alver Carso, sabi ni Kasosyong Angel Gamayo, yun nga yun, na maging distribution system ka, maging platform ka, maging licensing ka, maging manpower ka, o maging platform ka. Kailangan pasabugin. Pag wala sa utak nyo na pasabugin yan, 5 taon, 10 taon na kayo sa negosyo, hindi pa rin kayo nag-i-improve. Hindi dahil sa tamad kayo o hindi kayo magaling. May kulang lang na informasyon na hindi nila sinasabi. Ano yun? Yung level 2 nga. Level 2. Ito si Kasosyong Kevin. After nyo dyan, ano nang ginagawa nyo? Sige, share mo, Kasosyong Kevin. Ayun, share ko yung journey ko lang din kasi hindi naman ako ganun na 1 taon pa kasi parang based on the videos and also mga Zoom meetings na papanood ko dito, dapat talaga 1 year yung data na pwede mong pagbasehan. So, during that time na bumaba yung sales, parang syempre, may isip mo, ano ba yung parang pwede kong idagdag? So, yun yung parang parang na-rebuke din ako sa mga kasi whenever I watch the video, yung Power of One dito sa Kasosyo, it helps me kasi sobrang tempted na ako to add many
Immune na parang why not ganyan. Since yung mga tao bumibili sa atin ng drinks, why not parang add tayo ng ng snack or ganyan. Pero I want to stick dun sa vision ko and mission for the brand kasi yung maging number one siyang nag-offer ng fresh beverages talaga sa ibang tao na more on more than just refreshment po kasi yung tagline nung Everyday Lemon po kasi yung brand name. So yun yung parang everyday dose nila nung immune booster ganyan. So siguro kung magpapasukin ko yung e-commerce relating doon sa aking product which is yung fresh beverages. Is yung dried tea naman po which is parang pwede ko siyang distribute all over the Philippines na makakales ako nung spoilage, mga ganyan, cancel order kasi po siya, factor siya sa food. So yun po yung gusto kong parang i-push dun sa e-commerce product na site. Oo, kahit ano, basta iba yung walang mali sa level 2 na option. Walang mali. Kahit anong piliin nyo dyan, sasabog kayo. Kung maging distributor kayo or franchise or magawa kayo ng sarili nyong platform. Ano yung platform? Buyer and seller nagmi-meet sa negosyo mo. Bazaar is a platform. Lazada is a platform. Shopee is a platform. Foodpanda is a platform. Hindi imposibleng makagawa din kayo niya. Basta pag-desisyonan nyo nga na magpapasabog ako sa level 2 ng platform business model ako. Gusto ko lang din po i-share ka Sosyong Arvin kasi yung sinasabi nyo na ganyan, importante siya kasi na-experience po namin dun sa product naman namin, yung sa skincare, yung sabon. Sa Lazada kami at saka Shopee kami nagsisell. But alam naman po natin na yung protection ng mga nagsisell doon is sobrang unti lang. For example, pag nabogus ka, syempre wala naman ng masyadong yung platform to protect the sellers. So last April, May and April, nabogus po kami almost 160,000 na order. Wow. Tapos na-ship namin yun, na-ship back sa amin. Buti na-ship back sa amin ulit. Pero ngayon po kasi merong si Shopee and Lazada na kapag nabogus ka, tapos nabalik sa'yo yung item mo, ikaw na rin magbabayad ng shipping. Buti during that time, hindi naman kami nagbayad. So ngayon po, naggagawa po kami ng website na pwede talagang doon umorder at mag-transact. Oh, very good. Very good naman. Basta lagi ko lang pinapaalala kung bakit hindi ko kayo pinapadagdag ng ibagong produkto. Kasi balik na naman kayo sa simula. It's so tempting eh. Kasi henerasyon na pinayo sa atin yan na mas marami, mas okay. Hindi talaga. Mas isa, mas okay mga kasosyo. Maraming magagaling na negosyante talaga sa Pilipinas. Kaso dahil nagdagdag, hindi yung aasenso. Isipin nyo na lang yung John Lemon na lang. Lemon lang yun as is, walang dinagdag yan. Ang problema pag nagsimula tayo mag-isip na ang baba ng sales, ano kaya idadagdag? Yon ang simula ng pagkalugi nyo. Kung ba't ang iniisip nyo ano idadagdag? Anong idadagdag? Mali ang tanong. Kaya mali ang makukuha sagot. Hindi ang tanong kung anong idadagdag. Ang tanong, anong business model na pampasabog ang gagamitin ko sa simpleng negosyo na to? Kahit anong negosyo, kahit patay na ipis ibenta nyo, pag ginamitan nyo ng pampasabog technique, yayaman pa din kayo dyan sa isang produkto na yan. Yung patay na ipis, gumamit kayo ng manpower na training center na pampasabog technique sa patay na ipis. Magturo kayo kung paano magparami ng ipis at kung paano i-preserve yun. Turo nyo yun. Sabog kayo. Sabog ang negosyo nyo. Sigurado ko dun. Ang negosyo sa simula lang to tungkol sa product and market. Ang pagiging entrepreneur kung paano pasasabugin yan sa level 2. Mahirap na trabaho ang level 2. Pero kaya nga dyan maraming umaasenso kasi yan yung mahirap. Tayo lang yung lagi nagpapaalala na isa lang. Maniwala kayo, isa lang. Isa lang mga kasosyo. Simula pa lang naman tayo ng ating Zoom 31. Actually, di pa tayo nagsisimula. Excited lang. Marami akong utang sa inyo tungkol sa usaping level 2. Sobrang excited ako sa level 2 Dahil matagal tayo hindi nag-Zoom meeting, marami nakalimot na naman. Yung tungkol sa focus, marami na naman nakalimot. Si kasosyong Kevin, natuwa lang ako kasi nag-share siya sa Foodpanda. Ako galing din kami sa Lazada, no? Alam ko yung laro, hindi naman, na-experience namin yung laro sa Lazada. Pero wala na kami sa Lazada ngayon. Yung rason, hindi ko na i-share exactly. Pero marirealize nyo rin na, dito, hindi tayo asenso dito. Sa simula, okay. So, mapipigurot nyo rin yun. Dapat sarili nyo talaga. Dapat sarili nyo. SM, paano sumabog ang SM? Naging platform ang SM. Hindi dahil nagbenta ng marami sapatos si Sir Henry C. Kaya umasenso yung SM. Pinasabog niya to sa level 2 sa pamamagitan ng platform business technique. Kung saan yung mga buyer at saka yung mga seller nagtatagpo sa loob ng business niya, sa loob ng SM niya, sa loob ng yung unang-unang store niya dun sa Carriedo. Naging platform. Nagpalis siya ng mga spaces. Masyado tayo na nagbenta ng sapatos si Sir Henry C. Tapos nagsumikap. Tapos yun na, yumaman na.
Hindi. Hindi siya nagbenta lang na sapatos, trinabaho niya yung level 2. Hindi po automatic na nagiging level 2. Pinagdidesisyonan na magiging level 2 kayo. Kailangan nyo mamili, kailangan nyo mag-decide, tapos trabahuin nyo yung level 2. Tama. Anong solusyon? Mamaya na tayo dyan sa level 2.